Yung day 1 natin, nag-a-average yung ating mga hito ng 107 pieces per kilo. So, parehas lang sila. Nung mag-sampling tayo, nung day 13, yung ating nanotechnology, 68 pieces per kilo. Then, yung traditional natin, 57 pieces per kilo. So, lumamang dito yung ating traditional, mas malalaki siya. Ito na ulit mga paps. Gagawin na naman natin yung sampling dito sa ating mga alagang hito. Bale, ito ay naka 1 month na. Isasabay ko na yung sampling ko dito sa aking pagpapalit ng tubig. Tingnan natin kung merong pagbabago within a period of 1 month etong ating mga alaga. So, etong dalawang butas natin na to mga paps, ito yung nanotechnology natin, tsaka ito yung traditional system. So unahin ko itong nanotechnology, hindi ko muna yan i-drain para tiyak ko na walang mahalo sa kanila. Then kukuha ako ng sample dito, titimbangin natin kung ilang piraso na ang inabot sa loob ng 1 buwan. So ito mga paps, natanggalan na natin ng tubig itong nanotechnology natin. Yung kabila hindi pa. So for the record, magsasampling tayo. Etong gagawin natin, wala tayong pili dito. Basta kukuha lang tayo dito, ganyan. So hindi na natin yan pipiliin. Titingnan natin kung ilang piraso yung 1 kilo. Ibilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 1 kilo, 23 pieces. So, ayan yung ating nanotechnology. So far, lumaki naman. 23 pieces na sa 1 kilo. I-try natin kumuha nung malaki sa kanila. Ito. Ilan ang timbang nung isang malaki? Yung fast grower siguro na yan. Yan, 80 grams mga paps. 80 grams. Tingnan ko naman yung maliit. Kumuha naman ako ng maliit sa kanila. Oh, sorry, napakaliit nga siya. Hindi nga lumaki. Wala siyang timbang. Oh. So yung isa walang timbang. Hindi siya lumaki pero buntis na siya. Wawa naman. So dito naman tayo sa kabila. Tanggalan ko ng tubig yan, de-drain ko. Then kukuha tayo ng sample. So ito yung timbangan natin. I-set na natin para sa ating traditional system. Yan, 0, 0. So ito mga paps, wala nang pili-pili, random to. Kuha tayo ng ganyan. Okay. Tanggalan natin ng tubig. Tulo-tulo. Then timbang na tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilang. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tingnan natin yung 20 pieces. Hoy, 905. So, maaring isa pa. Ilang piraso na yun? 20. So, kuha pa tayo ng isa. 21. This is 21. Kulang pa. Then, kuha pa tayo isa. Ito, bahala kung alin ang malaglag dyan. 22. Okay. Kulang pa. Then, isa pa. 23. Ayun. 23, 1.20 grams. So, 1 kilo, 23 piraso. Ayan, na paps, ang inaabot ng ating traditional system hito farming. Ito yung fast grower natin. Huli ka balbon. Makulit, titimbangin lang kita. Yan. So, ang timbang ng ating fast grower ay 0.75 grams. Ito naman yung ating hindi lumalaki. Ito naman yung ating hindi lumalaki.
Tingnan natin. Pero ang lumabas 90 grams. So, ibig sabihin 15 grams siya. Yun. Yung pinakamaliit, 15 grams. So, yan ang mga paps. Yung update natin dito sa ating traditional system versus nanotechnology. So, papatubigan na natin sila. So, ito mga paps. Ito yung ating circular pond. Ang nilagay natin dito ay 600 pieces. So, subukan din natin mag-sampling dito kung ano nang inabot nito. So, ito pala mga paps ay nanotechnology din ang ginamit ko dito. So, ito, sasampling na tayo. Makita natin kung ano yung naging result in 1 month. Yan, 0-0. Random sampling din tayo. Kuha tayo ng ganyan. Yan, para makita natin kung ilang piraso ang 1 kilo. So, bilangin din natin. O, bilangin mo, boy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pieces. Tingnan natin kung umabot na 1 kilo. 20. 6, 7, So, wala pa. 6, 7. So, dagdagan pa natin. 20. Ito, 3. Hindi 4, hindi 5, hindi 6. 27, 28, 29. 30. So, yan. So, 30. Bawasan natin ng isa kasi parang malaki yung sobra. Yan. Kuha na lang tayo dyan kahit alin dyan. Babawas natin. So, yan mga paps. So, ito. 1 kilo, 29 pieces. So, ito ang inabot ng ating circular pond. 1 kilo, 29 pieces. Yan. Ibalik na natin. Yan nga mga paps, ang resulta, itong ating circular pond, i-compare natin doon sa ating dalawang fish pond doon na magkatabi. Ito, mas maliliit. Marahil siguro, kasi ito, sinubukan ko ng no water change. Hindi sana ako magpapalit ng tubig nito till harvest, pero hindi maaari kasi naglutangan sila. So, isa siguro yon na dahilan kung bakit nahuli ito sa paglaki. But then anyway, inadapt naman natin yung nanotechnology dito. Tingnan natin sa mga susunod na sampling natin kung makakahabol pa. Mga paps, tingnan na natin yung ating monitoring chart sa ating nanotechnology versus traditional system ng hito farming. Yung day 1 natin, nag-a-average yung ating mga hito ng 107 pieces per kilo. So, parehas lang sila. Nung mag-sampling tayo, nung day 13, yung ating nanotechnology, 68 pieces per kilo. Then, yung traditional natin, 57 pieces per kilo. So, lumamang dito yung ating traditional, mas malalaki siya. Tapos, just recently, itong huling ginawa natin ngayon, day 30 sila. Yung ating nanotechnology ay nag-average na siya ng 23 pieces per kilo. Then, yung traditional natin, ganun din ang lumabas, 23 pieces per kilo. So, bale, naging pantay na yung ating experiment. Yung dati na nauhuli na nanotechnology ay humabol na siya. So, mabilis na yung paglaki doon sa ating nanotechnology. Then, yung susunod na sampling natin ay day 45. So, wala pa. Titingnan natin kung ano magiging result dito. Then, yung sunod dyan ay yung day 60 natin. So, ang target natin dun sa day 60 natin ay 5 or 6 pieces per kilo. Tingnan natin ito kung kaya nating kunin. Either of the two, dito natin makikita kung alin dyan na makakaabot sa ating weight average target. Ito paps yung ginagawa natin pag nagpapalit tayo ng tubig. Ito yung sistema natin. Ito yung ilalagay natin na vitamins. Yung Atovi vitamins, lalagay natin dito. Then tutunawin natin ng ganyan. Pagkatapos natin matunaw ng ganyan, titikman natin kung anong lasa. Okay, masarap na. Saka natin ilalagay doon sa ating
saka tayo maglalagay dito. Yan. Then yung iba, dito natin ilalagay. Ito naman mga paps, yung ginagawa natin dito sa ating traditional system. Kapag nagpalit tayo ng tubig na ganito, ay maglalagay naman tayo ng asin. Etong asin na to, hindi ko natutunawin, didirekta ko na isabog lang dito. Ayan, konti lang mga paps, hindi naman natin dadamihan. Ano lang to, pang control lang ng mga fungus kung meron. So, yan. So, konti lang yung nilagay natin. Wala pang kalahati nitong garapon na to. Yung nilagay natin. Pagkatapos natin magpalit ng tubig. So, yan mga paps. Sana nakapagbigay naman ako ng konkreto, updated, saka yung honest review dito sa ating pond. Sana masubaybayan ninyo ang ating pag-aalaga. Nang sa ganun ay makita natin, madiskubre natin kung ano ba talaga yung mas mainam na ginagawa natin sa ating fish pond. Lalo yung mga beginners, yung mga nagbabalak na mag-alaga ng hito sa concrete pond, dito nyo makikita yung concrete, honest na mga updates o informations na hanggat maaari na maibigay ko sa inyo. Ito wala talagang ano to, yung we don't sugarcoat kung ika nga. So maraming salamat sa inyong pagsuporta. Sana sa mga susunod na vlog magkita-kita pa rin tayo. Maraming salamat sa inyo and babush.